Okay, sabi ang kwentuhan. Yung Matotoy, kung naikuha ko ng kolong kahapon, yung si DOTC, secretary, naglabas ng pondo ng isang Si Mar. si Mar, para sa sentro, pag yung sentro ka, sana lahat sa Logan, ayun, pundi na umalis yung barko ng Coast Guard para dahil lahat yung mga donasyon na mga tulong na para doon sa mga napisaran ng bagyo. At pinagsabay-sabay ito yung mga galing sa iba-ibang NGOs at sa Philippine Coast Guard. Ang problema, ang dating ng barko bukas pa. Pero at least may mga panginaga na darating, darating yun. Darating. Ito lang. Pero napansin ko, bagay, baka hindi lang natin alam, napansin ko puro artista yung tulong eh. Parang, may ano ba kayong politiko na talagang parang tumutulong? Ay, di, si Coco, classmate namin sa road. Si Coco. Kasi malapit siya doon eh. Hindi, tsaka lugar niya talaga. Lugar niya. Lugar niya yun. Kaya tumulong siya doon. Pero yung mga nandito na talagang, ewan ko, wala ko naririnig. Baka naman ayaw lang baka ayaw i-advertise. Ewan ko lang. Pero, imposible, di ba? Baka hindi, dati, pati yung mga bote, may tatak na, may matatak na. May mga litrato. Sa politiko. Oo. Yung may sinabi nga si Senador Coco nung Christmas party namin. Parang may tampo para chismis ng mga tao na ito si Vice President Binay, sa kabila ng nakatulong na, parang hindi pa raw nakarating yung pinadalang tulong. Ganun. Para na traffic. Oo. Ngayon, hindi naman, sabi nga ni Senador Pimentel, kasama niya pang nagpuntang personal doon. Si Mayor Binay. Si Vice President. Si Vice President. Sana yung Mayor Binay. Vice President pala kayo. Yung anak ng Mayor, hindi ba? Ang tagal kasi, kaya nasana yung Mayor eh. Ayun, medyo naghihinanakit si Vice President. Bakit nagkaroon siya ng chismis na wala siyang naitulong. Samantalang personal pa siyang kasama ni Senator Pimentel, Coco, na bumabaro sa sasakyan. Hindi nga lang sila nagtagal, pero yung mga tulong na pagkain, nakarating naman. Alam mo naman nag-declare ka agad siyang tatakbo presidente. Baka sinasabotahin na yung mga ginagawa niya. Ganyan ang politika eh. Yan ang mga balat talaga. Baka merong humaharang na ron, di ba? Ngayon, ang Rotary naman namin na yung classmate ng grupo ng 101, nagulat si Senator Coco nung gabing meeting, Christmas party, na humingi siya ng tulong sa grupo. Agad-agad nung gabing yun, nakaligong ng 110,000. Wow. Kayo, engineer, baka rin lang dito sa Facebook, mga 55,000 na naligo. At marami pang magbibigay. Yung isang samahan din namin kasama dyan, yung ABMA, Association of Business Methods. Meron ding nililigo. Medyo mababa pa, pero maraming pledges pa na dumarating sa amin. Parang yung mga, bosa mo yung binibigay sa mga dito, hingi tayo si classmate Pastin. Sa foundation na pupunta sa pagandiro. Sabi si classmate, nakakatulong din naman daw yung ngayon. Nakakatulong dahil isip mo. Kung nag-aaral yan, foundation ka, pinag-aaral mo. Wisit! Pag nakapagtapos, di nakatulong ka, di ba? Tulong din ulit, di ba? Pag nakating naman sila sa ibang basa, tulungan ka naman. Lalo mas mahaman. Biro lang po yun. Pero sabay kindat. Okay. Sige. Ano ba? Pag-usapan natin. Yung nangyari nitong nakarang kasi papunta na tayo sa bagong taon eh. Ano ba yung natatandaan natin, yung 2011 na sa inyo yung nagmarka talaga? Yung mga newsmaker ba? Na talagang medyo nagmamarka sa atin sa buong
2011. Ako hindi ko nakalimutan yung yung mga siguro 2008 lang yan ito. Hindi, yung 2011. Itong ibon taon lang. Masyado mo talaga. Hindi kasi ina-assess natin, di ba? Ano bang binigay sa atin itong 2011 na to? Kasi we're looking forward sa 2012 eh. So, mamaya tatanungin pa kita ng New Year's resolution mo eh. Kasi yung Pasko, mamaya patapos na yan, papunta na tayo sa New Year. Kasi pag-uusapan naman din yung... Number 1 ngayon yung impeachment ni Chief Justice. Yun ang parang pinakamatunog. At least yung pinaka-latest, no? Saka yung pagkakakulong ni GMA. Yan, Yung mataki yan, no? GMA, no? Sabi niya, muntik siyang makalipad sa airport. Oo, actually yun ang parang pinakamalaking pinakamalaking tapos hinahabol pa yung si Parparan. So, marami pa. Pagkamatay nung Miranda ng Davila, di ba? Yan, si Comelec Chairman Avalos. Talagang mukhang iniisa-isa na at talagang pinapatunayan ng administrasyon na to na talagang seryoso sila na talagang itong patiwalain na ito ay puro malalaking isda. Ang kanilang small fish ang hinuhuli. Oo, at talagang pinapatunayan nila na serious ang gobyerno ito para panagutin yung mga talagang kumbaga gumahasa sa ating bansa noong mga nakaraang panahon. Diba? At para maging itong deterrent sa mga gusto pang gumahasa sa bansa natin. Diba? Hindi na maulit. Oo, at sana, kasi kung sino man yung susunod na Pangulo, ganun din ang kanyang oo, at saka yung ganun kalinis, no? Ang kanyang puso. Tingnan mo sa Pransya, yung kanilang dating Prime Minister, di ba, na nakasuhan din. Ano ang pangalan mo? Nabasa natin lately. Yung Korea, Dalawa, oo. Of course, yung mga Pinochet mo yun, sa South America, di ba? Maraming mga pangulo na rin doon na nakasuhan. Oo, at kita mo naman, talaga nagsitino ang mga gobyerno nila. Oo. So sa atin siguro, nagkaroon na tayo ng dalawang pangulo na gano'n ang nangyari. Inaasahan natin ang mga darating na panahon pagkatapos ni Pinoy ay magiging matino na ang mga... Sana, kasi kung hindi, alam nilang mananagot sila eh. Walang makakalampas eh. Hindi, kung mabuti nga, kung ang magiging Pangulo, katulad ng kay Pinoy, Oo. na inuusig talaga yung may kasalanan. Kung ang pumalit kurang-kulit. Aba, hindi mananagot. natin papayaan kasama. Katulad niya, mananagot sila talaga. Ibig sabihin, pag tumatakbo na isang kurap dyan, nilalantad na natin para hindi na siya makaupo. Oo, Hindi na tayo matutulog. Actually, nasa atin din na tayo nasa sa atin din na tayo pumipili, di ba? Actually, hindi naman mapupunta sa Pinoy dyan, sa posisyon niya, kung hindi naman pinili na ng taong bayan, di ba? So, nakita yung tao nung kapanahonan ni GMA. Kaya nung tumakbo sa Pinoy talagang at saka kung man nagkaroon man ng konting sabihin natin na hindi ganun kalinis din yung nangarang pero less siguro ang dayahan, di ba? Kasi machine eh. Makina na eh. Pero sinasabi nila may mga loopholes pa rin. Pero talaga namang maliit, minimal. Yung certain porsyento ng dayahan, hindi siya apekto talaga na talagang masasabi mo na si Pinoy talaga ang pinili ng ating sambayan, di ba? Medyo matatakot ka rin dahil hindi pala porque naging presidente ako Oo, talaga mayroong palakpakan nagutan. At ang taong bayan talaga sumisigil sa kanila. Kailangan na... Okay, dapat na tayo sa politika na naman, pero yun nga, dahil newsmaker yung... Sino pinaka-newsmaker eh? Parang balikan yung Sendong, di ba? Oo, Sendong. Maalala niyo yung 2009, nakita na natin yung pinsa na dinala ng Ondoy. Masundan pa ng Pepeng. Pataon na yun, di ba? Pepeng. Yung pabalik-balik na bagyo. Yung gano'n sa Central Luzon. Oo, yung mga bagyo na talaga ngayon. Nangyari ulit itong Pedring. Wala na parang Oktubre. Yung nandun ka sa Kalumpit at Habunin na nag-distribute ng mga relief. Ang dali ko makalimot sa pangalan ng bagyo. Pedring yun. Ibig kong sabihin, marami na tayong leksyon, no? Well, tingnan natin yung Ormoc, di ba? Oo.
Pero parang nakapatan yung nangyari dito sa... Last, di ba? Oo. Kailan lang yung Davao, di ba? Nanuntok na yung mayor, di ba? Oo. Nakita natin na sunod-sunod. Ay, hindi nga raw dumaan doon, natatakot kay Mayor eh. Oo, pero ibig kong sabihin, ang gobyerno natin mabagal sa pagkakas. Active, no? Yung sinasabi nilang, dapat hindi kayo magtayo dyan. Nandun na ngayong tao, matagal na, no? Pero yung ating gobyerno na pwede naman siyang gumawa ng paraan. Sinasabi natin noon, doon pa na pagtayo ng mga dam, low-level dams doon sa taas pa, bandang taas pa, yung ragasan ng tubig na bababa, hindi man mapigilan yung illegal logging doon. Sabi natin, total lang yan. Malino talaga, may kinalaman yung, yung... Nagsutroso. Oo. Nagsutroso talaga yung bulong sa mga bahay. Troso yung bumaba. Oo. Kaya, hindi mo makubli na talagang... Hindi may tago. Malaking kasalanan yung mga illegal logging. Pero ibig kong sabihin, nandun na yun. Kasi ever since naman, mula pinanganak ako, naririnig ko na yung illegal logging. Hindi mapigilan talaga kasi meron loko-loko sa gobyerno na pinapayagan yung pagkapupusin. Mismo sa... Hindi ko na masabi, baka sa Senado, baka sa Kongreso. Paano may sasapatas yan? Kung may mga doon, kung mayroong mga mga illegal logger doon. Di ba? Kasamang ganun gusto ko sana i-suggest. Meron silang magagawa, no? Infrastruktura dapat ang gawin yan. Sa ilog na malalaki na yan, pwede magtayo ng mga low-level dams. Para yung pagbaba ng tubig ko yan sa kalulugan. Itroso, ay makaharang itong low level. Kung sinasabi kong low level doon, hindi naman semento eh. Itong mga boulders, malalaking bato, mga timagang na bato. At ihaharang mo dyan sa ilog. Para hindi bigla ang bagsak. Para hindi bigla yung baba ng tubig mula sa kabundok. Ito sana pwedeng gawin na hindi naman napakalaking gastos. Palagay mo, kung ang haba ng ilog mo 20 kilometro, mga kada 3 kilometro, meron kang itinambak dyan ng mga boulder. Kasi paano pagbaba ng tubig ulan, mabagal ang dating. Alalay. Pagdating sa baba, hindi masyadong makita. At saka may warning na doon sa taas. Panahon pa para magsilitas itong... Saka may warning doon sa taas. Yes. Yan ang sinasabi kung pwedeng magawa. Habang pinipigilan mo na, hindi mo na mapigilan talaga yung mga nagtutroso, meron kang magawa na para may slow down man lang itong ragasan ng tubig. Kasi ito, nabasa ko na talagang parang may warning naman ng Cagayan de Oro. Pero parang hindi nila pinansin. Hindi pinansin. Kasi madalang nadaanan ng bagyo. Pero kailan lang doon, nagkaroon ng malakas na ulan doon, nagkaroon na rin ng flash flood. Hindi nga lang ganito kagrabe nangyari. Pero, dapat ito, dahil meron ng pangyayari mga ganito, ang ating Pangulo dapat magbigay na talaga ng seryosong action sa mga ganito. Sabi ko nga doon sa isang item na may-publish din sa Facebook at saka sa isang newspaper, baka pwedeng pag-isipan, kunyari yung Sierra Madre, yung mga bundok, yung side ng Sierra Madre na wala ng mga tanim, no? Baka pwedeng gawin na lang ngayon na rice terraces Alam mo itong mga ninuno nating mga group sa Banawe? Gumawa sila ng rice terraces ng araw pa para ma-hold nila yung tubig, no? Ma-impact yung tubig. Doon sa kabundukan. Para hindi bababa. Para sa pananim na punta. Oo, nakita. Pero, double purpose, yung tubig ko lang sa kabundukan, huli nung rice terraces. Ngayon dito sa slopes ng Sierra, wala ka na. Pag bagsak na ulan, dire-diretso papunta sa Sierra. Kasi nagkukumpul sila sa isang lugar, no? Yung baba na, kaya baha. Yan ang nangyari sa ating Central Luzon itong pwede. Sana may makarinig niyan at mag-isip na siya doon. At siyempre, iniisip natin, climate change na Nakita na natin sa baka naman sino ba pwede natin sabi? Kabag-anak pala ni Algalan, Secretary Simpson. Baka naman natin, maparating natin sa kanya at mapag-isipan. Kasi